Hello mga ka-OER! Welcome to Sir OER Overreaction. Ang video na mapapanood natin ngayon ay patungkol doon sa nag-viral, binugbog, no? Bugbog sarado ang bagong pasok na membro ng Street Temple Gang. Damn! Wow! Wow. Ito yung nag-viral. Ano po? Pero bago pa natin simulan ng lahat ay i-shout out ko muna si Wow. Joey Huerte, ha? Alias Titing. Anak ng Titing. Pagkakalam ko, sir, ito ay head teacher 3 ng Santa Monica National Ano, High School. oh. Grabe, active nitong teacher na ito. No? Napaka-active, parang walang kapaguran. Ano, oh. Hello, sir. Ha? Sabi niya, uy, sir, sama, ano mo rin ako sa... ito na, sir, ha? Sa lagi mong kalabit-kalabit sa akin, sir. Okay, but anyway, balik tayo sa ating, sinabi kanina, ito kasing, na ito, ay nangyari sa Noveleta, Cavite. Okay, so, handa na bang panoorin ang video ito? Ayaw ba? Kung handa na. Ops, wag na. Inom lang tayo ng juice, ha? Sting. Ay. Tara. Panoorin na natin. Nagkumpulan sa isang bakuran sa Barangay San Rafael 3 sa Noveleta, Cavite ang ilang lalaki. Pinapalibutan ng 5 sa kanila ang isang lalaking nakahawak sa kanyang dibdib. Maya-maya Okay, imagine ninyo kung ito ay hey, sound checks. Parang narinig ba ako? Parang hindi ko na inaasahan itong boses nito, bakit nawala? Hey, sound checks. Okay, sana ay may audio. Imagine ninyo kung ang inyong anak ay ito, no? Kasama rito. Yan, nakahiga at parang bubugbugin ka. Ano kaya ang mararamdaman mo? Okay? So, napakasakit tingnan bilang magulang, ano? Hey, sound check. May audio ba tayo? Hindi ko narinig yung... Hey. Sige. sabay-sabay nilang pinaulanan ng suntok at tadyak ang nasa gitna. Nung malit pa ay inaalagaan, halos di pa kagat ng lamok. Pero ngayon, nilalamok na sa bugbog. Ganun may katsak pa. 30 seconds, sinatawag nilang massacre, no? 30 seconds massacre. Initiation nila. Grabe, ang sakit panoorin kapag kayo sa Maririnig na tila binibilangan pa ng grupo ang pambubugbog sa biktima. Ang pananakit na yan, tinatawag umano ng grupo na 30-second massacre. Okay, so napanood natin ang video na kung saan talagang bugbog sarado. Ngayon, panoorin natin ang balita, no? Balita. Kasi binalita ito eh. So, panoorin natin. Tsaka at the end ay bibigyan natin ng reaction. Final reaction. Okay, so kung handa na, tara. Tuloy natin. Nagkumpulan sa isang bakuran sa Barangay San Rafael 3 sa Noveleta, Cavite ang ilang lalaki. Pinapalibutan ng 5 sa kanila ang isang lalaking nakahawak sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, sabay-sabay nilang pinaulanan ng suntok at tadyak ang nasa gitna. Maririnig na tila binibilangan pa ng grupo ang pambubugbog sa biktima. Ayaw ba? Ang pananakit na yan, tinatawag umano ng grupo na 30-second massacre. Yung tinawag na nila yung pinaka-initiation rights sa 30 seconds massacre. Na kung saan pipili ang grupo nila ng mga membro at magsasagawa ng initiation, which is bubugbugin nga yung sasaling member. 30 seconds yun na
susuntukin siya sa iba't ibang parte ng katawan. Bare hands ang ginagawa. Kasunod ng sumbong, mabilis na rumesponde ang pulisya sa lugar at may dinat ng humigit kumulang 50 lalaki. Ang iba rito, dumayo pa kami from Cavite City, Tansa, at ang iba rito ay minor de edad. And then eventually, nung tinanong natin kung anong meron, ang sabi nila meron lang silang gathering or meeting. At the same time, meron silang dinadalang binyag. Pero based on our initial investigation, nagkaroon sila ng kumbaga parang initiation rights. 10 naman ang hinuli, kabilang ang 4 na menor de edad na sangkot umano sa hazing. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 6 na dumaan din umano sa kaparehong initiation rights. Git nila, hindi sila sangkot sa anumang illegal na aktibidad o krimen. At nang tanugin kung anong layunin ng kanilang grupo. Anong purpose ng samahan nyo? Community Service. Nagsiservisyo kayo sa ano nyo. Pero kayo, wala kayong mga outstanding na kaso. Nasa kustodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development ng 4 na menor de edad. Patuloy namang nagpapagaling ang 2 biktima na dumulog sa pulisya. We are trying to reach out sa ating mga barangay officials and schools, no? Kasi most of the time, ito yung mga lugar kung saan nire-recruit yung mga kabataan. Okay, yun na po ang kabuuan ng video na kung saan nakita natin. 15 sila lahat. Hindi lahat taga Lobonite. Ano? Pumunta dyan, dumayo at nung tinanong ay may gatherings lang daw pero yung pala initiation. Okay, so tayo ay may mga experience na rin ng ganyan nung college days, no? High school, college days. Pero talagang hindi ako sumali. Wow. Basta di ko na lang babanggitin yung ano na yun, fraternity na yun. Okay? Hindi ako talaga. Kasi kami sa banda, may mga frat din yun eh. Pero ako ay hindi ako sumali talaga. Bakit ako magpapabugbog? Ano? Loko. Brotherhood, bakit pero not to offend, no, sa mga may mga grupo. Pero sa akin kasi ayaw ba? Okay? Kasi hindi naman sinasabi na parang mga insecure na pag walang ganyan, hindi naman. Ibig ko sabihin, ayaw ko lang mabugbog. Excuse me. Excuse me. Ramdam ko ay excuse me, hindi naman ako napitin sa mga gulo kasi sabi nga lang pala kaibigan. So, no need na nasusumali sa mga ganyan. Kasi lahat naman talaga ay tinuturing kong kapatid ni Wow, kapatid siya pananampalataya, no? Kaya safe, ang iba siguro ay gusto lang na para may mga kakampi kung sakaling yun sila, mga college na, syempre iba yung mga fraternity na brotherhood na pang mga professional like Apo, ano pa yan, Alpha Sigma, iba yun sila. Ito kasi mga ito, kumbaga mga yun nga, street gang, iba ito. Okay? So, yun, mahirap nung mga high school ako, lalong hindi ako okay? Kita niyo yung tinadyakan, binugbog, grabe, massacre talaga, as in, di ba? Sipa, tadyak, lahat. Okay? Napakasakit tingnan. Lalo pat ikaw ay isang magulang. Kawawa. So, ano ang aral na mapupulot natin? Okay, ito. Ngayon, pasukan na naman. Malapit na ang pasukan, di ba? Bantayan po ang ating mga anak. Baka hindi natin alam sila ay sumali na sa mga ganyang mga gang, no? Mahirap yun. Lalo pat babae yung anak natin. So, siguro? Monitor. Monitor natin lagi. And then, siguro yung mga ganito mga bata, mga kulang sa pagmamahal kaya pagpalagay natin sa bahay. Kulang sa disiplina, kulang sa aruga. Kaya siguro doon nakakita ng ganoong pagkukulang sa mga kabataan na ito. So tayo din bilang magulang dapat maging responsable at i-monitor lang po natin yung galaw ng ating mga kabataan. Pagka napansin mong umuwi na ng gabi, mga 10 oras na, wala namang mga sinasabi lang, may review, may ganung practice, ganito, ganon. Tapos, natin sa school kung totoo ba o hindi. Wow. Simpleng ganung monitor lang ay, maano natin yung anak natin hanggang makatapos sila sa pag-aaral. Lalo pat ganito, mga high school pa siguro ito eh. Kawawa yung anak, kapag ganyan nakikita natin, bugbog sarado. So,
mapagbatsyag lang tayo, no? Lagi nating i-ano yung mga anak, bantayan, no? Lalo pat sa mga school activity, mga practice na aabutin ng mga alas 10, napaka imposible yung pag may ganoong mga oras pa ng mga 10 oras ng gabi sa school. Hindi na po yung so dito sa school, mga alas 7, alas 8, mga final rehearsal, mga ganyan mga activity. Pero kung madalas na ganito, lumalabas yung mahirap na po. Okay, so sana no, sa video ito ay kahit papano may natutunan tayo na mapagmatsyag, no, bilang isang magulang, at sana ay maiwasan pa ang mga ganito. Actually ito ay bawal na ito eh. Pero mo may 4 daw na minor de edad, my goodness. Actually bawal na ito. Okay? Pinagbabawal na ito mga hazing, lalo pang ganitong mga mga grupo. Ay, naku mga kabataan ngayon, mainit na talaga mga pupusok. My goodness. Damn! Napanood ko sa comment na ito kasi nag-viral nga ito. Sabi pa doon, naku, mga anong ulam daw. Mga anong ulam daw na klase yung mga kabataan na ito. Ubusin ko lang steak. Ayaw ba? Anyway, all. sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito at may natutunan tayo kahit papaano. Mga nag-viral ng mga video sa social media. Okay? Bibigyan natin ng reaction. So kung kayo ay may gustong bibigyan pa ng reaction o magpaka-shoutout, please PM lang po ako. Okay? So that's it. Sir OER saying goodbye. Ooh.